Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala. Manalig sa balita niya, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Sa pagpapatuloy ng misyon ni Jesus na ipalaganap ang kaharian ng Diyos, naalala natin, di ba? Nito mga nakalipas na araw, si Jesus patuloy sa pagpapagaling ng mga may sakit. Patuloy ang mga tao sa paglapit sa Kanya. At si Jesus patuloy sa pangangaral ng salita ng Diyos sa mga sinagoga. Ngayon, patuloy pa rin si Jesus sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Pero, ginawa niya ito sa pagsusugo ng kanyang 12 alagad ng dala-dalawa. Ilan pong dala-dalawa ang kanyang isinugo? Ulit, kayo nakikinig, di ba? 12 alagad ang sinugo ng tig dala-dalawa. Ilang tig dala-dalawa ang isinugo ni Jesus? Ayon, di ba? Nagising na kayo. Kaya ginigising ko lang po yung inyong mga diwa. 6, syempre. Tigdadala-dalawa . Pero, sa kanyang pagsusugo sa kanila, mahigpit niyang bilin. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan, o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak.
kung pakikinggang mabuti ang bilin ni Jesus, madali ba ang bilin? Hindi kayo makasagot. Kung kayo'y aalis ng bahay, maglalakbay, mahirap ba ang bilin? Huwag magdala ng kahit ano. Oh, tingnan nyo yung mga dala-dala ninyo. Saan ba kayo pupunta? At may dala pa kayo. Di ba ang lapit ng simbahan natin? Ano bang dala-dala ninyo dyan? Kung titignan natin, pakikinggang mabuti, parang ang hirap ng pinagagawa ni Jesus. Kasi ang hirap umalis ng walang dala. At tila, hindi naman posible na sarili lang ang bitbitin sa isang paglalakbay. Huwag na tayong lumayo. Pag tayo'y lalabas ng bahay, ano ang hindi mo kayang hindi bitbitin? Diba? Ang dami, no? Sa panahon ngayon, kahit mga lalaki, may dala ng bag. Diba? O guilty rin naman ako dito eh. No? Talagang sa dami ng gagawin sa araw-araw, kailangan may bitbit. At parang hindi makaalis sa bahay nang walang dala. Bakit hindi? Ang dami ng pangangailangan ngayon. Kung may cellphone, ano dapat isa pang bitbit? Charger, di ba? Ngayon nauso pa, electric pan, may dala-dala kang electric pan, di ba? Pag may pabango, may pulbos. May lipstick, may pangkilay. No, ganyan, kung ano mga bitbit natin, di ba? Lahat na dadagdagan ng pangangailangan. Lahat na dadagdagan kung ano ang dapat. No? May wallet na, may card holder pa. Ganyan tayo ngayon. Ganyan sa panahon ngayon. Masama ba yon, Father? Ay, hindi naman sinabing masama. Hindi naman sinabing masama ang magbitbit. Pero sa lagay ng mga alagad ni Jesus, hindi sila pinagbibitbit. Hindi sila pinagdadala. Mahirap man sa paningin ng iba, pero kay Jesus, sapat ang ibinigay niya. Ulitin ko po, kay Jesus, sapat na ang ibinigay niya sa kanyang mga alagad. At ano yung binigay niya? Ang kapangyarihang magpalayas ng demonyo. Yun ang mahalaga. Ang bitbitin kung ano ang dapat dalhin. Walang iba kundi ang kapangyarihang bigay ng Diyos. Iniisip ko kung maraming bitbit ang dala ng mga alagad, mapagtutuunan ba nila ng pansin ang kanilang pakay? Siguro nung tatanungin ni Jesus, saan ba kayo pupunta? Excursion ba ang pupuntahan nyo? Hindi ba misyon? Ba't ang dami niyong dala-dala? Kaya nga, walang kailangan dalhin ang mga alagad. Walang kailangan bitbitin. Dahil anumang galing kay Jesus, sapat na. At wala nang kailangang hanapin pa. Ito yung magandang pagnilayan natin tungkol sa Diyos. Ang Diyos, praktikal. Hindi niya tayo pahihirapan. Hindi niya tayo pabibigatin sa ating mga dalahin. Ang kailangan lang natin ay dalhin ang pananalig kay Jesus. Sapagkat anumang galing kay Jesus, sobra pa sa sapat na. Tingnan, ano ang iyong dala-dala? Dala-dala mo galit? Dala-dala mo inggit? Dala mo yabang? Tingnan, ano ang iyong binibitbit na nagpapabigat sa iyong paglalakbay? Maraming beses sa atin, bitbit tayo ng bitbit na mga bagay na hindi naman kailangan, na nagpapabigat lang sa buhay. Kung bakit hindi nababagong buhay? Kasi ang daming bitbit, ang daming dalahin. Ang panyaya, bitawan. At ang tanging dalhin, si Jesus lang. Mga kapatid, sa buhay paglalakbay, walang ibang mahalaga, kundi
ang isama at bitbitin ng Diyos at lahat ng kanyang pinadadala. Dahil anumang galing sa Diyos, higit pa sa sobra. Amen. Amen.